Okay, isang mapagpalang araw na muli mga bata. So nasa ikawalong linggo na tayo ng ating pag-aaral na kung saan patapos na tayo sa unang markahan. So nawa ay meron kayong mga natutuhan mula unang linggo hanggang ngayon sa ikawalong linggo o sa huling linggo natin. Okay? So ngayon ay may bagong aralin na naman tayong pag-aaralan. Pero nung nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang tungkol sa paggamit ng mga simbolo sa pagkukumpara ng mga bilang. So last time we have studied about using different symbols in comparing numbers. At inayos din natin ang bilang mula maliit papalaki or mula malaki papaliit or um, we arrange number from greater than to less than and less than to greater than or in increasing and decreasing manner. Okay? So, sana naiintindihan nyo pa yon. At ngayon ay may bagong aralin tayo. So, ngayon ay nakahanda na ba uli kayong matuto? Okay, so pero bago nating pag-aralan yung bagong aralin, aalamin muna natin yung mga natutunan natin, kung alam nyo pa ba. So, babalikan lang natin ng saglit. Okay? So, ngayon, ang ating aralin ay tungkol sa natutukoy, nababasa at may susulat ang ordinal number mula sa punto ng sanggunian or identifies, reads, and writes ordinal numbers first to 10th object in a given set from a given point of reference. So, bago natin yan gawin, sagutan muna natin to ng 10 segundo. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 seconds to answer this one using the comparing symbols, the greater than, less than, and equal. Okay? Or pwede nyo naman mamaya sabayan si Teacher Nicel. So, yung iba dyan, kumuha ng lapis at papel para sumagot. O kaya naman mamaya sa screen ninyo, sasabayan nyo si Teacher. Okay? Okay, 13, 18, 22 and 17, 76, 70 plus 6, 82, 120 plus 20 plus 2, 102, 50 plus 1. Okay, are you ready? Okay, let us answer. Sige nga, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang 13 daw ay ano? Okay, 13 is less than 18 or ang 13 ay mas maliit kesa sa 18. Okay, 22 is greater than 17 or ang 22 ay mas malaki kesa sa 17. Okay, number 3, 76 is equals to 70 plus 6 or ang 76 daw ay magkapareho sa 70 plus 6. And number 4, 82 is less than 100 plus 20 plus 2 dahil pag pinagsama yan ay 122. So 82 is less than 122. And next, 102 is greater than 50 plus 1 or mas malaki kesa sa 50 plus 1 kasi pag pinagsama, yan ay 51. Okay? Naintindihan po? Okay? So, did you understand about comparing numbers using symbols greater than, less than, and equal? Okay, let us proceed. Okay, another 10 seconds to answer this one. 10 segundo uli. So, iguhit ang araw kung mula malaki, papaliit na bilang ang ayos at heart kung mula maliit, papalaki ang ayos or you're going to draw sun if it is in decreasing order and heart if it is increasing order. Okay? Okay, 10 seconds. Okay, so number 1, let us answer. Okay, so mula maliit papalaki. So increasing. Next, mula malaki papaliit or decreasing order. Next is mula maliit papalaki or increasing. Next is decreasing order and increasing order. Okay? So naintindihan po yan? So now, let us go to our new lesson. Okay, so let us look to this pictures. Okay, so that is a ball, robot, Barbie doll, top, yo-yo,
bear, toy car, toy plane, toy clock, and a doll. So how many toys do we have here? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 toys here. So mula rito sa kaliwa papuntang kanan. So ang nauuna rito ay ang bola. Okay? So ngayon, ang pag-aaralan natin ay aalamin natin ang kinalalagyan ng bawat laruan. So tingnan nga natin. So, magsisimula tayo mula kaliwa. So, dito tayo magsisimula mula kaliwa pa kanan. Okay? Mula kaliwa pa kanan, tingnan nga natin. So, ang una ay ito. Okay. So, una, first, or ito ang simbolo, first. Pangalawa, second, or ang simbolo. Pangatlo, third, at ito ang simbolo. Pang-apat, fourth, at ito ang simbolo. Pang-lima, fifth, at ito ang simbolo. Pang-anim, sixth, at yan ang simbolo. Pang-pito, seventh, at yan ang simbolo. Ikawalo, eighth, at yan ang simbolo. Ikasyam, ninth, at yan ang simbolo. At ikasampo, tenth, at yan ang simbolo. So, mula kaliwa pa kanan, ito ang nauuna. Kapag may nagtanong halimbawa, mula kaliwa pa kanan, ano ang panglima? So, ang sagot nyo ay ang yoyo. Kapag sinabi naman mula kaliwa pa kanan, ano ang pang-sampu or ikasampu? So, ang sagot nyo ay itong dal. No? So, titingnan ninyo ang mga laruan ayon sa kanyang pagkakaayos at kinalalagyan. At kung ito ba ay mula kaliwa ang tanong or mula kanan naman ang tanong. So, baliktarin naman natin. Mula kanan naman tayo pa kaliwa. So, dito naman tayo magsisimula papunta rito. So, ibig sabihin, ito ang mauuna. Okay? Una, first. So, pareho lang din. Ano lang sila? Pinagbaliktad, no? So, ano ang napapansin ninyo sa mga bilang? Okay, yung mga bilang natin, di ba, merong kasamang letra. Di ba? Halimbawa, yan. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Di ba? May mga kasama siyang letra. So, dito, tingnan ninyo, yung first, 1 tsaka ST, yung second, 2 at tsaka ND, yung third, 3 at tsaka RD. Pagdating naman dito sa fourth, 4 to 10th, TH na. So, pare-pareho na dito. So, itong tatlo lang yung naiiba. So, ano ka ba ang tawag natin dito na kung saan inaalam natin ang kinalulugaran or kanyang kinalalagyan ng mga laruan. So, tandaan, meron tayong mula kaliwa, pa kanan, meron namang kanan pa kaliwa. So, ano ba ang tawag natin dyan? Kaya yan, una, first, ayan ang simbolo. Second, yan ang simbolo. Pangatlo, third, ayan ang simbolo. Pang-apat, fourth, ayan ang simbolo. Pang-lima, fifth, yan naman ang simbolo. Pang-anim, sixth, yan naman ang simbolo. Pang-pito, seventh, yan ang simbolo. Kawalo, eighth, yan ang simbolo. Ikasyam, ninth, yan ang simbolo. At ikasampo, yan naman ang simbolo. Ang tawag natin dyan ay ordinal number. So, ang ordinal numbers, ito yung nagsasabi ng kinalalagyan ng bagay o ng mga laro ang pinakita natin kanina. No? Sinasabi niya yung kinalalagyan niya. Hindi naman natin sasabihin na 5 siya. No? Kasi bilang yon. So, ang sasabihin natin, pang-5, pang-4, ikasyam, ikasampo, or sa English, 10th, 9th, 8th. No? So, yan ang tinatawag nating ordinal numbers, tumutukoy sa kinalalagyan o posisyon ng mga bagay-bagay o ng tao. Naintindihan? So, tingnan natin tong mga laruan na nandito.
at merong mga katanungan tayo. So, tingnan ninyo ha. Mula kaliwa, pa kanan, kanan, pa kaliwa. So, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para masagot ang bawat katanungan. So, sa number 1, sabi dyan, mula sa kaliwa, ano ang laruang panglima? Sa number 2 naman, mula sa kanan, ano ang laruang panglima? Sa number 3 naman, sabi dito, mula sa kaliwa, ano ang ikasyam na laruan? Sa number 4, mula sa kanan, ano ang pangatlong laruan? And number 5, mula sa kaliwa, ano ang pang-pitong laruan? So, dapat alam nyo kung nasaan ang kanan at kaliwa ninyo para masagot nyo yan. Naintindihan? Okay. Okay, simulan na natin. Tingnan niya natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. So, sa number 1, mula sa kaliwa, ano ang laruan na panglima? So, dito tayo magsisimula sa bilang. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima. Okay, dinosaur. So, mula naman sa kanan, ano ang laruan na panglima? Okay, elephant. Number 3, mula sa kaliwa, ano ang ikasyam na laruan? Okay, yung blocks. Mula sa kanan, ano ang pangatlong laruan? Okay, yung dog. And number 5, mula sa kaliwa, ano ang pang-pitong laruan? So, yan, yung dollhouse. Okay, number 6, mula sa kaliwa, ano ang unang laruan? Okay, toy train. And mula sa kanan, ano ang ikasyam na laruan? Okay, dito. So, ito. And mula sa kaliwa, ano ang pang-apat na laruan? Okay. Mula sa kanan, ano ang unang laruan? And mula sa kaliwa, ano ang pangatlong laruan? Okay. So, tatandaan ninyo na meron tayong dapat pagsisimulan o pagmumulan ng bawat posisyon, ng bawat bagay. So, maaaring ito ay mula kanan, pakaliwa, kaliwa pa, kanan. So, yan ay tinatawag nating ordinal number. Okay, so tandaan, gumagamit tayo ng mga bilang na ordinal upang ipakita ang posisyon o kinalalagyan ng isang tao, bagay o hayop mula sa hanay ng mga ito. Ito ay sinusulat sa simbolo at sa salita. Okay, ayan. Salita, yan ang simbolo. Okay, so linagyan ko na yan ng English term para dun sa mga estudyante ko na laging nanonood ng English YouTube. So, ayan po. Ha? Okay, so we write the ordinal numbers in words and in symbols. Okay, so did you understand? Okay, so that's all about our lesson for today. So, sana meron ulit kayong natutuhan sa ating aralin at manawa ay masagot ninyo ang ating self-assessment test na ibibigay. So, kapag hindi ninyo naiintindihan, ang gagawin lang, balikan lang yung mga lesson natin or yung mga video lesson na meron na tayo para masagot ninyo ng maayos ang ating self-assessment test. So, sana nakatulong ulit itong video lesson ni Teacher Naisel. So, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Hanggang sa muli. So, paalam!